Magandang gabi po sa ating mga giliw na taga-subaybay. Miyerkules pong muli, 11 ng Pebrero sa taong 2015. Kaya't muli pong sumasahing papawid ang programang ito upang maghatid ng mga huling kaganapan sa mga paaralan sa buong sangay ng kabanatuan at upang tumalakay ng mga usaping may kaugnayan sa mga programa ng Kagawaran ng Edukasyon. Ako po si Alan David Valdez. Ako naman po si Jane Valderrama. Makakasama po ninyo muli kami sa isa na namang edisyon ng Palatuntunang DepEd Hour. Sa atin pong panel discussion ay makakasama natin sa ating talakayan ang mga nagsipagwagi sa katatapos na National Science Congress. Sa atin pong teleturuan ay itatampok natin ang Science Module 2 para sa Season 4. Sa module po ito ay makakasama natin bilang teacher presenter si Ginang Janet Auxilios Novilla, Master Teacher 1 ng Cabanatuan East Central School na tatalakay sa araling kinds of soil. At para makapiling na natin ang ating mga piling panauhin ngayong gabi, ay narito na po ang ulo ng mga balita. Redistricting ng mga paaralan sa sangay ng Cabanatuan, ipinahayag na mga bagong taga-Masid, Pampurok na namamahala sa karagdagang 6 na distrito, itinalaga. Resulta ng entrance exam sa Science High School lumabas na. Mga mag-aaral ng CIC at East Central pasok sa top 10 examinees. Mga proyektong panlingap ng Student Council ng Flower Lane Montessori Children's House isinakatuparan. Mga piling benepisyaryo na kinabang. Incoming grade 7 students dumagsa sa Camtinio National High School. Hari, Reyna, Prinsipe at Prinsesa kinoronahan sa Cabanatuan East Central School. Guro ng Camtinio Elementary School na tatanging anak ng Cabanatuan sa larangan ng musika. Region 3 tinanghal na kampyon sa National Children's Science Congress. Sangay ng Cabanatuan City nakapag-ambag ng 9 na panalo. At sa ating pong tampok na balita, matutunghayan po natin ang campaign video ng Camtinio National High School. Sa detalye ng ating mga balita, ipinahayag na nitong nakaraang linggo sa Management Committee meeting na ginanap sa Audiovisual Room ng Science High School ang redistricting ng mga paaralan sa buong sangay ng Cabanatuan. Mula sa dating 4 na distrito, 10 na ngayon ang mapampurok na paaralan kasama ang 7 pampublikong paaralang sekundarya at mga pribadong paaralan. Isinabay na rin sa naturang Management Committee meeting ang pagtatalaga ng karagdagang 6 na taga-Masid Pampurok ayon sa istrukturang kinakailangan ng Rationalization Plan. Para sa District 1A sa ilalim ng pamamahala ni taga-Masid Pampurok Dolorcita Castillo, kabilang ang Cabanatuan East Central School, Mabini Homesite Elementary School, Santa Romana Memorial Elementary School, Bitas Elementary School, D.S. Garcia Elementary School at Honorato C. Perez Senior Memorial Science High School. Mula naman sa kanin ng mga pribadong paaralan, kabilang sa District 1A, ang Greenlight Children's Academy, Excel Montessori School, Doña Adela School for Children, Minreum School Incorporated at Starlight Children Learning Center. Itinalaga naman si Marilyn Santos bilang taga-Masid Pansangay ng District 1B na kinabibilangan ng J.P. Melencio Memorial Elementary School, Imelda Integrated School, ACA Elementary School, MS Garcia Elementary School at F.A. Reyes Memorial Elementary School. Kabilang rin sa District 1B ang 6 na pribadong paaralan na kinabibilangan ng Great Minds Christian School, Cabanatuan Christian Academy, Regina Samto Kids Academy Incorporated, Wesleyan University Philippines, Gloryland at Jesus is Lord. Pamamahalaan naman ni taga-Masid Pampurok Antonio Go ang District 2A na sasakop sa Lazaro Francisco Elementary School, Sumakab Elementary School, Sumakab Este Elementary School, San Josef Elementary School at San Josef National High School. Kasama rin sa District 2A ang mga pribadong paaralan na kinabibilangan ng Cabanatuan City Christian Institute, Big Steps, Cabanatuan Confucius Incorporated, Global Kids Montessori, Great Values Learning Center at Maria Assumpta Seminary.
Sa District 2B, sa pangasiwa naman ni Tagamasid Pampurok, Jematan ay kasama ang PG Crisostomo Elementary School, Cabanatuan North Elementary School, Calagundian Elementary School, Isla Primary School at Pagas Elementary School. Kabilang din sa District 2B ang Cabanatuan Integrated School, Maranatha Christian Academy, Christian Faith Montessori, Ebenezer Christian Educational Center Incorporated, Philippine Statesman College at CCT Group of Ministries. Ay ikatlong distrito na pinakamalaki ay hinati naman sa 4. Pangasiwaan ni Tagamasid Pampurok Maribel Saulo ang District 2A na kinabibilangan ng Mayapyap Elementary School, Dalampang Elementary School, Buliran Elementary School, Pula Elementary School, Sapang Elementary School, Barlis Elementary School, Balite Elementary School, Mayapyap, Yemilif, Jesus Mighty Faith, at Mayapyap National High School. Ang District 3B naman na pamumunuan ni Tagamasid Pampurok Edna Alvarez ay binubuo ng Valdepuente Elementary School, Cruz Roja Elementary School, Daan Sarile Integrated School, Obrero Elementary School, NEUST Laboratory High School, Flower Lane Montessori, Cabanatuan City Adventist, Wesleyan Third Millennium, Wonderland Montessori, Schooler Christian Academy, at Tads and Tats Learning Center. Si Dr. Mercy Cariaga naman ang hawak bilang Tagamasid Pampurok sa District 3C na kinabibilangan ng Kaalibambangan Elementary School, Samon Elementary School, Caudillo Elementary School, 55 Elementary School, Emboscado Elementary School, Marciano del Rosario Memorial Elementary School, Marciano del Rosario Memorial National High School, La Fortuna Colleges, Any Dominican Academy, Arroyo University at Lil Mary Hart's Montessori Center. Ay kaapat na hati na tatawaging District 3D ay pangasiwaan naman ni Dr. Eric Rodriguez na binubuo ng Talipapa Elementary School, Ibabaw Bana Elementary School, Palagay Integrated School, Pulilio Elementary School, Santo Niño Elementary School, Centro Escolar, Amazing Grace, St. Bernadette Montessori Academy, Bethany Kindergarten, MV Gallego Foundation Colleges at College of the Immaculate Conception. Ay kaapat na distrito ay hinati naman sa 2. Ang District 4A na pamunuan ni PSDS Marcelina Arenas at kinabibilangan ng San Isidro Integrated School, Valle Cruz Elementary School, Bacod Bayan Elementary School, Camtinho Elementary School, Camtinho National High School, Patalac Elementary School, Elo Francisco Elementary School, Bagong Sikat Elementary School, Baquero Elementary School at Blessed Foundational Academy, Good Samaritan Colleges. Ang District 4B naman ay pangasiwaan ni Tagamasid Pampurok Julie de Guzman at ang mga paralang nasasakop nito ay ang Cabu Elementary School, Calawagan Elementary School, Siriaco Mariano Elementary School, Kalikid Norte Elementary School, Makatbong Elementary School, Bagong Buhay Elementary School, J.L. Bautista Elementary School, L.O. Reunion Memorial Elementary School, Eastern Cabu National High School at Cesar E. Vergara Memorial High School. Kasama rin sa District 4B ang St. Louis Ann Montessori School at Wells of Wisdom Learning Center. Sa pagkakatalaga ng bagong 6 na Tagamasid Pampurok na pinangunahan ni OIC Regional Director Rizalino Rosales na siya ring OIC Schools Division Superintendent ng Sangay ng Cabanatuan, inaasahang mas matututukan na ang lalong pagtaas ng kalidad ng pagtuturo sa mga mag-aaral sapagkat bumaba ang bilang ng mga paaralang pangasiwaan ng mga PSDS. Samantala, pinaskil na nitong nakarang Sabado ang resulta ng entrance examination para sa mga grade 7 enrollees sa susunod na taong panuruan sa Science High School. Sa tala ng tanggapan ng punong guro ng paaralan, halos 700 mag-aaral na magsisipagtapos sa elementarya ngayong taong panuruan 2014-2015 ang kumuha ng entrance examination noong ika-17 ng Enero na hinati sa 2 batch, 7:30 to 10:30 ang unang batch at 11:30 to 2:30 naman ay kalawang grupo. Sa halos 700 na examinees, ang unang 200 na may pinakamatataas na rating ang may pagkakataong makapagtala bilang mga grade 7 students sa Science High School. Sa kabuuang 270 test items ng entrance examination, 5 sa kanila ang umiscore ng 228 hanggang 239 na siyang bumuo ng top 5 examinees ngayong taon.
Nanguna ang mag-aaral ng College of the Immaculate Conception na si Julien May Calara na may score na 239, samantalang dalawang mag-aaral naman ng Cabanatuan East Central School ang pumangalawa at pumangatlong pwesto na may score na 234 para kay Kairan Eddie de Guzman at 233 naman ang naitala ni Janela F. Horduela. Nakapagtala naman ng score na 230 para sa ikaapat na pwesto si Briwen Lee P. Liberato ng Aliaga Bright Minds Academy mula sa Aliaga, Nueva Ecija. Samantalang nasa ikalimang pwesto naman si Carmelina C. Beltran ng College of the Immaculate Conception na may score na 228. Ang lima pang examinees na kasama sa top 10 ay sina Clyde Charles Lee Painor ng Imelda Integrated School. Rank 6 po yan, si Clyde Charles Lee Painor. Royce Alexander Chua ng Flower Lane Montessori School, rank 7. Erin Patricia Del Rosario ng Little Mary Hearts Montessori, rank 8. Jinelle Batalla ng Christian Faith Montessori, rank 9. At Jose Bernardino Carlos ng CIC, rank 10. Ayon sa punong guro ng paaralan na si Ginoong Alberto Santos, magsisimula na ang pagpapatala ng mga kwalipikadong mag-aaral sa grade 7 sa Science High School sa Pebrero 16 at matatapos sa Pebrero 27. Nakapaskil na rin sa bulletin board ng paaralan ang mga requirements na dapat isumite ng mga nagsipagpasa kapag sila ay magpapatala na. Sa iba pang balita, sa layuning maabot ang mga kamay na may lingap sa bawat batang kapos at nangangailangan, isinakatuparan ng mga SC officials ng Flower Lane Montessori Children's House sa panguna ni SC Governor Royce Alexander Chua ang mga proyektong inilatag para sa taong ito. Buhat pa man sa pasimula ay pagtulong kalinsabay na mabuting pamuno ang pinakapuso at pinakadiwa ng bawat proyektong binalak na ilunsad para sa taong panuruan 2014-2015. Una lang naramdaman ng mga benepisyaryo ang tulong mula sa FMCH Student Council na isagawa ang Run and Share Fun Run na dinaos noong ika-6 ng Setyembre ng nakaraang taon sa Lakewood Grounds na nilahukan ng 700 mananakbo at nakalikom ng halagang mahigit sa 100,000 piso. Pinasaya rin ng mga opisyal ng Student Council ang mga batang mag-aaral sa kanayunan ng kanilang ilunsad sa Mabini Homesite Elementary School at Sapang Elementary School noong ikatlo ng Disyembre ng nakaraang taon ang Maagang Pasko Gift Giving and Feeding Program. Hinandugan ng mga mag-aaral sa mga nabanggit na paaralang mga school supplies, tsinelas at meriendang sopas at hotdog. Hindi rin pinagkaitan ng Student Council ng lingap ang mga batang may karamdaman na nakatanggap ng tulong pinansyal na 15 piso bawat isa para sa kanilang pagpapagamot at ibang pangailangan. Noong ika-15 ng Disyembre, pagkatapos ng flag ceremony, binigay ang nasabing lingap sa batang si Nicole Junyosa, 8 taong gulang ng Cabanatuan City, na kasalukuyang nasa proseso ng medikasyon para sa kanyang sakit sa bato. Sabay namang natanggap ni Queen Lay Santiago, 8 taong gulang ng Aliaga, Nueva Ecija, na may hydrocephalus at Lyron John Manuel, 9 taong gulang na taga Cabanatuan, na may sakit din sa bato ang ganon ding tulong medikal noong ika-26 ng Enero. Naiyak sa lubos na pagpasalamat ang kanilang mga magulang sa mga kasapi ng Student Council. At nitong ika-6 ng Pebrero, isang buwan bago magsara ang taong panuruan, ay isa muling gift-giving project ang ginanap sa School Function Hall ng Flower Lane Montessori Children's House. Nabigyang saya ang 45 maralitang kabataang tumanggap ng grocery packs. Bukod pa sa handog na pagkain tulad ng spaghetti, fried chicken, hotdog, sopas at inumin mula sa mga barangay ng D.S. Garcia, JP Melencio at Imelda dito sa Cabanatuan City at Barangay Umangan sa Aliaga, Nueva Ecija. Hangad ng Student Council na bago matapos ang kanilang pamumuno ay makapaglunsad pa sila ng mga proyektong panlingap sa mga batang nangangailangan, kalinsabay ang pag-asang maituloy ng susunod na pamunuan ang kanilang mga nasimulan. Sa iba pang mga balita, dinagsa ng mga incoming grade 7 students ang Camp Tino National High School kamakailan. May report si Jillian Marie Cuevo. Sendera 24, araw na kung saan ang mga mag-aaral ay sama-sama nagpunta sa Camp Tino National High School upang magpadala. Mga maaagap na incoming grade 7 students na gustong mapabilang sa paaralan na nagbibigay ng kwalidad na edukasyon at servisyo. Paaralan na uhubog sa talino, talento at kakayahan ng mga future Camp Tinos. Alas 7 pa lang
lamang ng umaga ay dumagsana sa Campiño National High School ang mga batang magpapatala para sa grade 7 sa susunod na pasukan. Ito ay bilang tugon sa early registration na isinasagawa sa buong bansa taon-taon. Ang mga batang papasok bilang mga grade 7 ay sumailalim sa mga proseso na pinatnubayan at ginabayan ng mga nakatalagang guro. Sa mga nagnanais na pumasok sa Science, Technology, and Engineering, sila ay sumailalim sa isang interview na pinangunahan ni Mr. Dennis Bunag, STE Coordinator, kasama ang ilang guro sa Special Science class. Matapos nito, ay sinuri ang kanilang marka batay sa kanilang Form 137. Sila ay babalik sa Marso para kumuha ng STE Qualifying Test. Para naman sa mga mag-aaral na may kasanayan sa sports at gustong mapabilang sa Special Program for Sports o SPS class, sila ay nagkaroon din ng interview o orientation ng mga coaches, pinabasa ng English at Filipino at sumailalim din sa tryout depende sa sports na kanilang napili. Sa mga mag-aaral naman para sa regular class, nagkaroon din sila ng interview/orientation na isinasagawa ng mga nakatalagang guro. Sumailalim din sila sa pagbabasa. Makikita sa mga mukha ng mga nagpatala ang pagiging sabik ng mga ito sa pagiging high school. Narito ang kanilang mga saloobin. Yung mga pag-aaralan po sa college po, take up na po namin, kaya po hindi na po kami mahihirapan na mag-take up po sa college. Ang captain nyo kasi sa tuwid ko, mas maganda ang captain nyo kasi sa ibang eskwelahan. Nakiisa din ang mga magulang na matyagang naghintay sa kanilang mga anak. Atin rin pakinggan ang kanilang pahayag. Accessible sa bahay namin. Tsaka competitive na rin yung students na happy mo ngayon. Dito ko pina-enroll yung anak ko kasi maganda na, marami pong natutunan, tsaka marami pong extracurricular. Bumisita din si Dr. Priscilla Sanchez, Chief Education Supervisor at nagmonitor sa lagay ng isinasagawang pagpapatala. Dahil sa dami ng mga nagpatala na humigit kumulang na nasa 330, ito ay nagpapakita ng isang matagumpay na kampanya ng Campiño National High School bago pa man ang early registration. Ang mga guro ay nagtulong-tulong upang puntahan ang mga kalapit na mga paaralang elementarya upang ipabatid sa mga mag-aaral na magiging grade 7 sa susunod na Hunyo ang pagkakaroon ng early registration at ang mga magagandang programa ng paaralan, mga dagdag na kurikulum at upang hikayatin sila na mag-aral sa Campiño National High School. Naging bentahe din ng paaralan ang campaign video na ipinapakita at pinapalabas sa bawat paaralang kanilang pinupuntahan at habang kasalukuyan na sinasagawa ang early registration. Mula po dito sa Campiño National High School, sa pamamatnubay ni David Villa, Hero Member, Abraham B. Ramos at Merian Ramitene, ito po si Julian Marie M. Cuevo, proud to be a Campiñan. Nag-uulat para sa DepEd-R ng DWJ Radio. Salamat, Jillian. Sa iba pang balita, tutunghayan po natin ngayon kung papaanong ang hari, reyna, prinsipe at prinsesa ay kinoronahan sa Cabanatuan East Central School sa ulat ni Ginoong Ralph Marius Permin. Isinagawa ng Paaralang Sentral ng Silangang Cabanatuan ang Coronation Day ng Hari at Reyna 2015 nitong February 6. Inirampa ng mga lumahok ang kanilang mga gown at Amerikana sa inilatag na red carpet bilang parangal sa kanilang mga titulo bilang mga royalties ng paaralan. Itinanghal si Alexander Jr. Garcia bilang hari, Nur Ain Amira Murched bilang reyna, Juan Enrique Angeles bilang prinsipe at Francesca Mil Laugo bilang prinsesa. Nag-alay rin ng 6 sped ng modern dance at cotillion de honor. Kinabukasan, February 7, pumarada sa paligid ng lungsod ang mga bata, magulang at guro sakay ng mga magagarbong float. Sa pinangunahan ni Ginoong Ramon Venegas at Ginang Heidi Martinez, Teachers Club President and Vice President, at sa pamatnubay rin ni Dr. Jessica Saison, Principal 4 ang programang Hari at Reyna, na ang nalikom na pondo ay ipagpapagawa ng kisame ng buong Grade 1 building at iba pang mga renovation sa buong paaralan.
Mula po dito sa Paaralang Sentral ang Silangang Kabanatuan, ako po si DepEd Media Bureau Member Ralph Marius Fermin, nag-uulat para sa DepEd Hour ng DWWJ Radio Vision. Maraming salamat, Ralph Marius Fermin. Samantala, kinilala ang galing ng isang guro ng Camtini Elementary School na si Ginoong Jose O. Barcelo sa ginanap na Gabi ng Parangal sa Plaza Leticia, Kamakailan. Si Ginoong Barcelo ang tumanggap ng parangal bilang natatanging anak ng Cabanatuan City sa larangan ng musika. Dahil sa kontribusyon ni Ginoong Barcelo sa pagpapaunlad ng musika sa lungsod, kabilang na ang taunang paglahok niya sa Drum and Lyre Band Competition na inilulunsad ng lungsod, tumatak ang pangalan ni Ginoong Barcelo. Si Ginoong Barcelo rin ang nasa likod ng himig at liriko ng marcha ng DepEd Cabanatuan na araw-araw inaawit sa mga pampublikong paaralang elementarya at sekundarya sa sangay ng Cabanatuan. Sa iba pang mga balita ay tinanghal na kampiyon ang Rehiyon 3 sa katatapos sa National Children's Science Congress na ginanap sa La Vista, Pansol, Calamba, Laguna nitong nakaraang Enero 31 hanggang Pebrero 3. Sa pagkakasikwat sa kampyonato ng rehiyon sa nasabing kompetisyon, nakapag-ambag ng 9 na panalo ang sangay ng Cabanatuan na lumaban sa iba't ibang kategorya. Sa ulat ni Ginoong Romeo Hipolito sa Management Committee meeting noong nakaraang linggo, nasungkit ni Alexis San Diego ng Honorato C. Perez Senior Memorial Science High School ang first place sa Science Quiz Grade 7 na inumentuhan ng 2 pang first place ng Schuler Christian Academy sa Robotics Grade 5 and Grade 6 sa katauhan ni na Johan Sebastian Ramirez at Shoji Sam Yoshizawa. Pumangalawa naman si Kurt Joel Tayaw ng Cabanatuan North Elementary School sa Science Quiz Grade 4 na tinambalan ng isa pang second place mula kay Ralph Ryan Ipurong ng Science High School sa Science Quiz 4th year level. 3 third places pang isinukbit ng Cabanatuan East Central School para sa Science Investigatory Project Physical Science Team category ni na Dana May Hipolito at Maria Clara Perez. Science Investigatory Project Life Science Team category ni na Lance Adrian Jacoba at Raven Lian Arman. At poster making na nilabanan ni Sharifa Bianca de la Cruz. Nakapagdagdag din ang Schuler Christian Academy ng isa pang third place para sa Science Investigatory Project Physical Science Individual category mula pa rin kay Johan Sebastian Ramirez. Sa atin pong tampok na balita, matutunghayan po natin kung paanong sa Camtino, ikaw ang bida. Tunghayan po natin ang video presentation na ito. Dito sa CTHS, ang learning ay more fun talaga. Mga guro at mag-aaral ay sobrang excited na. Sa Learning Center at Learning at culminating activity, mga laro ay nakaka-enjoy, may matututunan ka pa. Kaunti niyang high school na ang piliin, sobrang saya sa school namin. Halika na at magsaya, tara enroll na sa Camtino, ikaw ang bida. Camtino National High School, may special program for sports. Mga kakayahan mo sa paglalaro ang nililinangin. Camtino High School na ang piliin, sobrang saya sa school namin. Halika na at magsaya, tara na sa Camtino, ikaw ang bida.
National High School, may special science class dito. Sa experiments at researches ay #1 kami. Continue High School na ang piliin, sobrang saya sa school namin. Halika na at magsaya, tarayan na na, sa Continue ikaw ang bida. Bilang isang estudyante ng Capitino National High School na nagbilang sa SPS o tinatawag na Special Program for Sports, patunayan ko na hindi lang pala sa isip, sa spiritual at lalo na sa physical ay nahubog din ang sarili ko dito. Para sa aking experience, madami akong naging kaibigan, mas na-enhance yung aking kakayahan, hindi lang sa pag-aaral kundi sa paglalaro at mas naging proud ako sa aking sarili. All I can say about being an ST student is that the more you learn, the more you enjoy. And you will be given the quality education you want. So please, enroll here at Capitino National High School where learning is more fun. Quality education ba ang hanap nyo? Sa Capitino National High School na mag-enroll. Bukod sa masisipag at mababait na mga guro, kumpleto at magaganda pa ang mga facilities. Mas lalo ka pang matututo dahil sa learner-centered learning. Kaya saan ka pa? Mag-enroll na sa Capitino National High School kung saan star ka! Halika na at magsaya, tarayan na na, sa Continue ikaw ang bida. Sobrang saya sa school namin. Halika na at magsaya, tarayan na na, sa Continue ikaw ang bida. Sobrang saya sa school namin. Halika na at magsaya, tarayan na na, sa Continue ikaw ang bida. Inyo pong natunghayan ang ating pong mga balita ngayong gabi. Magbabalik po ang ating programa para po sa ating Tele Turuan.